mga dyan, 7:04 na ng umaga. Samahan nyo kami sa loob ng isang oras na punong-puno ng talakayan at kwentuhan. Isang oras po upang himayin ang mga mahalagang usapin na may kinalaman sa atin bilang mga boss ng bayan. Alright, Aljo, good morning. Alam mo, parang malungkot tayo dito. Kulang ang GMB Barkada, no? Parang wala si Carla at saka si Audrey. Kulang na kulang ating umaga. Nasaan nga pa yung dalawang yon? In fact, nasa labas po sila ngayon at magbibigay sila ng update. Dayan, no? Nasa Department of Agriculture. Ayan na sila. Nasa Department of Agriculture. Good morning. Good morning, Audrey, Carla. Alam mo ba na live kami dito sa Department of Agriculture para makiisa sa kanilang week-long celebration ng World Food Day on October 16. Kaya makikita mo ang aming kapiligiran. Talaga namang ang dami naming very healthy na food and vegetables. Okay, mamaya abangan nyo po dahil meron tayong makakapanayam na isang opisyal ng Department of Agriculture para pag-usapan yung kahalagahan nga ng World Food Day na isa-celebra sa darating na Biyernes, October 16. Dami nilang dapat abangan dito sa Department of Agriculture. Alam mo ba, Audrey, kung nakikita mo kanina may mga tiyangge dito, nagbebenta sila ng mga organic, mga fruits and vegetables o mga crops din, ang dami natin. Mamaya iikutin natin yan. Dito lang sa likuran natin makikita yung mga iba't ibang prutas at mga gulay. Yung mga posters pa. May mga posters pa. Audrey, Mga Carla. paintings. So abangan po yan maya-maya po lamang. Balik muna sa inyo, Dayan at Aljo. Okay. Yes. Hi, Audrey, Carla. Alam mo, exciting kasi pag-uusapan nila, Aljo, mamaya about World Food Day. At iikot sila sa mga bazaar na nandyan ngayon sa Department of Agriculture and we are all very... Yan, kung may mga oras po tayo mamaya, pumunta po tayo dyan sa Department of Agriculture upang bumili ng mga organic na mga fruits and vegetables na kinakailangan natin ngayon dahil napakaraming free radicals sa lipunan. Audrey, Carla, babalikan namin kayo mamaya. For the meantime, ngayon naman, Aljo, importante pag-usapan natin ang mga napapanahong issues. Kaya naman, simulan na natin ang ating... Take a moment. Pag-usapan natin, syempre, nalalapit na ang eleksyon. Alamin natin yung mga registered voters natin. Good news, alam mo ba, malaki ang participation ng mga kabataan ngayon dahil 20 million o 37% po ng mga botante ay nasa edad na 18 to 55 years old. Yan po ang sinabi ng COMELEC. If 75% daw, Aljo, of this age bracket votes for a certain candidate, malamang mananalo daw agad iyon. Yun ang sinabi nila. At syempre, of course, si President Benigno S. Aquino III won the 2010 elections with more than 15 million votes. So kung 37% of the electorate represented around 20 million registered voters, siguradong panalo na kagad. At yung mga voters na yon ay nakapaloob sila sa mga kabataan. At least very aware na ang ating youth ngayon, 18 years old. Maganda na nakikipag-participate na sila and as early as now, na-open na yung kanilang isip patungkol sa nangyayari sa ating bansa. Ayan, maganda yan. So, meron tayong actually 54 million registered voters, pero around 9.6 million Filipinos pa ang biometrics. Pero siguro nadagdagan na yan dahil nagpapatuloy ang registration. Although, suspended yan pansamantala dahil nagkakaroon po tayo ng filing ng Certificate of Candidacy dyan sa COMELEC at ipagpapatuloy yan on October 17. So it would resume on October 17. And since you've mentioned, Aljo, about filing of candidacy, magbigay lang tayo ng update sa ating mga boss sa nangyari kahapon. Alam mo bang 41 individuals filed their certificates of candidacy to run for president, for vice president, meron ding senator sa unang araw po ng filing sa COMELEC. 22 filed COCs for president, 3 naman po for vice president, 16 for senator, and 20 party list groups submitted their certificates of nomination. Nagsimula ang araw sa COMELEC, Aljo, with a very festive mood because of Vice President Binay's mga supporters. So nagpunta sila doon, nag-support. Tapos nagkaroon din ng marami silang mga streamers at
may marching band pa na nagpe-play ng jingle niya noong 2010 campaign niya. Supporters din ni Attorney Ellie Pamatong ay pumunta. Alam mo si Attorney Ellie Pamatong, sinabi niya natatakbo daw siya para daw, kasi parang nakita niya doon sa mga ibang plataforma na iba, hindi raw nila na-bring up yung patungkol sa territorial disputes, particularly against China. First to file kahapon was former Iloilo Representative Agosto C. Huco Buboy, Jr. si Huco. At nandun din si PCGG Chairman Camilo Sabio na nag-place din ng kanyang candidacy. Marami sila, Aljo. 22 for 22. President. Ministerial duty ng COMELEC na tanggapin ang lahat ng mga certificate of candidacy, whether or not may kaso ang isang kandidato. No? So yun, ministerial, ibig sabihin po niyan, mandato ng batas. Hindi po sila pwedeng mag-exercise ng diskresyon sa pagtanggap ng COC. May batas ngayon sa Senado, Dayan, against nuisance candidates in response sa kanilang balak na amendahan ang Omnibus Election Code. Kasi titingnan, ministerial duty, tatanggapin ng COC, pero it will take time naman sa COMELEC, titingnan nila kung karapat-dapat bang tumakbo ang isang kandidato at may kakayahan ba itong mangampanya nationwide. Kasi di basta-basta ang tatakbo nga, ika nga, no? Kinakailangan mo dyan ng maraming pera, sa totoo lang, no? Para ikaw ay tumakbo sa pagkapangulo. Sabi nga nila, dapat may bilyong piso ka dyan para tumakbo ka. So, iniiwasan dito sa mga nuisance candidates, yung bang ginagawa nilang mockery, katatawanan ang eleksyon, ang proseso ng eleksyon sa ating bansa. Yung iba kasi, Aljo, they just filed because they want to. Hindi nila, hindi natin Media makita. mileage, parang ganun. Yes, oo, gusto lang nilang sumikat o kumuha ng atensyon. Hindi natin alam kung ano nga yung real objective, why are they filing. So, yung mga objectives ng tinitingnan nila, grounds sa mga nuisance na yan, only for money, profit, consideration, nagde-demonstrate sila ng no genuine intention to run. Those who mock election process, cause confusion. Yung mga similarity of names of registered bets, pampagulo ika nga. So, nakikita natin kahapon, nagsalita nga yung ibang mga botante, parang wala sa tono talaga iba. Kumakanta, may iba nakita tayo na nagsispeech, di ba? Tapos, hindi natin alam kung ano. May sinasabing iba, may pera daw siyang 23 trillion pesos sa kabatang bayan, mga ganon. So, titingnan ng COMELEC yan, sasalain yan, at antayin natin kung sino. Anyway, magpa-file pa yung mga malalaking mga partido. No? So, we're just gonna wait for them, of course, and for more updates, patuloy dito sa Telebisyon ng Bayan. And not only that, Aljo, we encourage all, of course, our bosses out there na to register kasi nga, mas magandang we take part and exercise our right to vote. So, October 17 po magre-resume ang pag-register and no biometrics, no vote. Pero maganda yung sinasabi ng COMELEC na talaga tinatraffic nila ngayon dyan. Kasi pagsabay-sabay, mga malalaking mga partido, limbawa, si Senadora Grace Poe, sasabay naman. Ngayon yata, magpa-file si Vice President, for Vice President, si Senator Bongbong Marcos. Pag magkasabay-sabay yan, magulo. So, dapat itatraffic ng COMELEC ngayon. Yun sinasabi ni COMELEC Chairman Andres Bautista, dapat itatraffic yan. Kasi araw, hanggang 16 yan. Kung sabay-sabay magpa-file yan, medyo magulo. So, may mga designated areas din nilagay para sa media. Pang sa ganon, ay hindi talaga magkagulo. At tatlong mga pwede lang isama na mga kandidato, pag sila'y papasok na ngayon dyan, mag-file ng kanilang COC sa COMELEC. Yes, At since you've mentioned about designated areas, may mga tinayo silang malalaking screens para dun sa mga supporters, para dun na lang sila. Kasi kakalat at saka gugulo kapag lahat sabay-sabay, kapag may mga kandidato nag-file, sabay-sabay din pupunta dun yung mga supporters. And of course, for security purposes, sumunod po tayo sa rules and regulations. Okay, so mamaya po, pag-usapan natin, syempre, bisita natin ngayong umaga ang isang magandang lalaki at magaling. Vice din po ng De La Salle University College of Law, si Dean Attorney Partner Butch Hammond. Pag-usapan po natin, siyempre, filing ng COC at yung kinakaharap ng mga kaso ng mga kandidato. Kakandidato, tinatanggap pa rin ng COMELEC ang kanilang COC. Pag-usapan natin yung kaso naman ni Vice President Jojo Marginay. Okay, so... At syempre, pag-uusapan rin natin, Aljo, live na live si Carla at si Audrey sa Department of Agriculture patungkol sa World Food Day. Pag-uusapan rin natin yung patungkol sa party list system and Consumer Welfare Month. Mapapanood rin po ang Real Talk
Cooking Master Boss. At syempre, maaari nyo rin kami mapanood via live streaming, ptv.ph. Maaari nyo ilike kaming Facebook page, facebook.com/GMorningBoss. I-follow po aming Twitter account at GMorningBoss. At bisitahin na rin ang aming YouTube page, PTV Space PH. At mamaya makakasama din natin si Direk Carby, nasa Department of Agriculture. Yan. So, yan at iba pa sa loob ng isang oras. Dito lamang sa Good Morning, Boss!